po sa social media yung tatay ng anak ko na hindi nagsusustento. Ang sabi po sa akin na magulang niya ay idedemanda po nila ako dahil po sa paninirang puri. Ang tanong ko naman po, valid po ba yun as paninirang puri na sinabi ko lang naman po sa post na hindi siya nagsusustento sa anak niya? Okay. And Miss Annie, to answer that question, nandito po ang ating panauhing abogado via Zoom, si Attorney Sheila R. Domingo, Junior Associate ng Abo Law Firm. Attorney Sheila, good afternoon to you and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon po, Miss Annie and Attorney Dot. Yes po, Attorney anong sagot Sheila po natin dyan? Thank you po. Go ahead po, Attorney. Para po sagutin yung katanungan ni Miss Sarah, kung valid daw po ba yung post niya sa Facebook as paninirang puri. Ayon po sa ating Korte Suprema, ang isang pahayag ng isang tao ay maaaring ituring na paninirang puri kung ito ay inihayag sa publiko nang may intensyong makasakit o makapanira ng pangalan o reputasyon ng isang tao. And dito po sa gawain ito po ay pinaparusahan ng ating batas as cyber libel under sa batas na Cybercrime Prevention Act of 2012. So regardless po kung totoo man o hindi yung pahayag na ipinost natin sa social media o doon sa Facebook account, kung ang intensyon naman po nung nag-post is makasirang puri or makasira ng pangalan at reputasyon ng isang tao, ito po ay maaaring parusahan sa ating batas. So parang ang sinasabi ni Attorney Sheila, Miss Annie, Opo, yung opo. intention mo kasi masama Gusto Okay. mong sirain yung Publicly. reputation, sirain ang pangalan. Kasi ang dapat talagang ginawa niya, nakipag-usap siya siguro sa magulang, puntahan niya sa bahay o yung anak po ninyo, kayo-kayo na lang. Kaya lang kasi sa batas nga natin, as mentioned by Attorney Sheila, iniingatan kasi ang pangalan at saka reputation ng isang tao. So, regardless, Miss Annie, nakita mo? Regardless kung totoo man ang sinabi mo. Yan. Yun ang gusto sa kong Facebook post i-reiterate, mo. Attorney Dot. Yes, I-emphasize sige. sana. Sige. Oo. Attorney Dot and Okay. Attorney Sheila. Ang sabi nung bata, ang sabi nung ano natin, teka muna, totoo lang naman sinabi ko, hindi naman yan nagbibigay ng sustento may tuturing na bang paninirang puri yun dahil sa ipinost ko lang sa social media, pero totoo yun. Okay, Attorney, ulitin natin ito para dun sa mga kababayan natin na nakikinig, magkaroon po kayo ng kaalaman. Baka ginagawa nyo ito for you to be warned, ha? Okay, ulitin natin yung sagot ni Attorney Sheila. Attorney Sheila, ano ulit yun? Hindi pwede o pwede? Makukulong o hindi? Anong parusa? Go ahead po, Attorney Sheila. Okay po. So, yung pagpapahayag po natin, regardless kung totoo po ito or hindi, basta may intention po tayo na makapanakit or makapanira ng pangalan o reputasyon ng isang tao, ito po ay maaaring kasuhan or pwede po siyang ma-penalize ng ating batas. That's very clear. For the second time, makakasuhan kayo dyan sa ginawa nyo. Attorney Dot. Thank you, Attorney Sheila. Yes. Attorney Dot, ulitin nyo po ulit yun. Tama. Tama si Attorney Sheila na wag na lang po kasi ninyong i-post sa social media kasi nga magiging cyber libel yan. Kahit na totoo. Alam mo, kung ako ang nasa lugar mo, ano ang gagawin ko? Una ipapabarangay ko siya o kaya punta na ako sa court. Dedemanda ko siya ng violation of the anti-vowsy law. Okay? Kasi may anak siya sa akin, pagkatapos hindi niya sinusuportahan yung anak niya. That's economic abuse, Miss Annie. Mas maganda pa na ganun ang gawin mo. Kaysa mag-post. Siya ang mapaparusahan, hindi ikaw.
Pagka ganyan, nasusiraan mo sa social media, ikaw pa ang mapaparusahan. Ayan. So, Miss Annie, klaro na yan, ha? Klaro na yan. Klaro po, wag niyong Just gagawin file yun. a case. Kasuhan mo na lang ng violation of the Anti-VAUSI Law, yan yung Anti-Violence Against Women and Children Act. So at this point, Miss Annie, magpapasalamat po tayo sa ating guest na napakahusay, batang-bata, Attorney Sheila R. Domingo. Maraming salamat po sa inyo. Attorney Sheila R. Domingo is of course a junior associate lawyer of our partner law firm, the Abo Law Firm. Thank you so much po, Attorney Sheila. Thank you po, Miss Annie and Attorney Dot. Thank you very much po. Maraming salamat, Attorney Sheila. Extend our regards to Attorney Marvy Abo. Maraming salamat. Attorney Dot? Yes, Miss Annie, papasalamatan din natin ang nag-reenact po ng mga mahuhusay na umarte. Yan po ay mga galing sa MCGI Cavite production team. Congratulations po sa inyo at napakaganda po ng inyong reenactment. Salamat po. And of course, Miss Annie, pasalamatan ko rin ang Gankay ko, Balasbas and Associates Law Offices.